Hello, welcome again, and this is Jose Marie De Vera and welcome to my channel. Sa vlog na ito, pag-usapan natin yung naging experiences ko dun sa second and the third na pagharap natin sa mga immigration officers during my second and my third trip in Japan and in Thailand. So, nasabi ko at nakwento ko na yung unang experience ko sa inyo pagdating sa nung first time ko sa immigration. Like, sabi ko nga dun sa unang vlog natin, maraming tinanong, maraming hinanap na documents, as in like, mga questions na talagang hindi mo akalain itatanong sa'yo. Yung tipo na pagdududahan ka nila kahit maganda naman ang intention mong lumabas ng ibang bansa. Like for tourism, for pleasure purposes only. Andun pa rin yung tipo na pagdududahan ka nila. So tatanungin ka ng mga paulit-ulit na questions. So during my second immigration experience, nung dumating ako sa NAIA, nung pumunta tayo ng Japan, actually kinabahan ako nun kasi akala ko madaming pila, mahabang pila, madaming tao. But when I arrived at the airport nung May 26, 2023, mabilis ang check-in, immigration kaagad walang tao. So honestly, nabigla ako kasi nag-prepare pa rin ako ng second trip natin, yung papuntang Japan. Nag-prepare pa rin ako ng mga documents, pero hindi na ako nag-prepare ng sobrang dami. So ang inayos ko lang at prepare ko that time ay yung COE ko. Yun yung pinaka-importante na inayos ko, na prepare ko COE lang. So yun lang, kasi sa Japan naman may visa naman tayo. May visa, so nag-expect na ako na hindi na sila magtatanong ng madami. Wala na silang hanaping documents kasi yung bansa na pupunta natin is may visa na. Hindi siya visa-free, may visa. So, meron naman tayo nun. Ano yung tinanong sa akin nung IO? Actually, napunta sa akin that time is IO na babae na naka-hijab. I think she's a Muslim. Kapatid nating Muslim, si ate. So, actually, ang tanong lang sa akin, dadalawa. Ang tanong lang niya, kung government employee ka ba? And then, nung sinabi ko na ganito po, and then, tinanong niya ulit ako, kailan ang balik mo? Yun na lang yung tinanong niya. So, sinabi ko na May 30 po ng gabi ang balik ko dito sa Pilipinas. So, yun lang. So far, yun lang yung tinanong niya sa akin. And then, wala nang hinanap na documents. Like, tatak agad, pinatingin sa picture. That's it. Wala nang tinanong. So, yun yung second experience ko sa immigration. So, nawala na talaga yung totaling takot ko sa humaharap ako sa immigration. Pero nung second, honestly, kinakabahan pa rin ako. Andun pa rin yung kaba kasi may mga nababasa ako ng vlog na post sa Facebook na kahit na may visa sila, like South Korean visa, Japan visa, most of the time is may mga na-offload din sa kanila. So parang andun pa rin yung kaba. But sabi ko nga sa inyo, pagharap kayo sa immigration, you need to be confident. So, pakita nyo na huwag kayong matatakot. At ang palagi ko lang pinapakita o ang pinakita ko lang that time is yung boarding pass ko at yung passport. Wala nang iba. So, hindi ko nilabas lahat. Returning ticket, hindi ko nilabas kasi hindi naman nila hinahanap. So, yun ang inabot ko talaga. Boarding ticket, passport. So, yun yung second experience ko sa immigration. So, like, with that experience, like, nung pumunta ako ngayon sa Bangkok, itong third time ko, buwan ng August, like, parang, okay. Actually, hindi na ako nag-prepare ng COE ko sa third phase. Ito na yung third experience ko sa immigration. Actually, hindi na ako nag-prepare ng mga bagay-bagay. Like, hindi na ako nag-prepare ng COE. Hindi na ako nag-prepare ng how do you call this one? Bank certificate. Wala na. Kasi wala na. Since wala na akong prepare. And then, kasi parang anticipated ko na okay, baka ito lang itanong sa akin, baka tanongin lang ako kung sinong kasama ko. Yung mga common lang naman na tanong. But take note of this, okay? Doon sa second experience ko sa immigration, yung sa pagpunta ng Japan, sinek pa rin yung passport ko. So habang kinakausap niya ako, binubuksan niya, yung tinitignan niya yung pages. Siguro nakita niya na may tatak na tayo sa Malaysia. Kasi sa Singapore, hindi sila nagtatatak eh. Sa Singapore kasi, ang ginagamit lang nila is yung scanner. Sa scan lang nila, walang tatak. Nakita niya siguro na mayroon na tayong Malaysia. So parang, tapos mayroon tayong visa, multiple visa sa Japan. So, doon siguro hindi na siya nagtanong
maybe he can support himself. Siguro yung nasa isip mo. So, hindi na siya nagtanong pa. At balikan ko yung pagpunta natin sa Thailand nung nakaraang linggo. Actually, kasi mag-isang linggo na ako. Nung nakaraang linggo, wala na akong prepare. Sabi ko wala na akong na-prepare. As in talagang, yung niredy ko lang na gagamitin kong COE ko is yung ginamit ko na sa Japan, like 2 months ago. So, hindi na ako nag-request kasi nahiya na rin ako na mag-request pa sa company. Like, request ulit ako. Ang hirap-hirap mag-request ng certificate of employment. It's really hard na mag-request nun. So, hindi na ako nag-request. So, nag-prepare na lang ako sa mga itatanong. So, pagdating ko doon, actually, kung mapapansin dun sa pagpunta ko sa airport, like, mali, nerve-wracking. Kasi from Pangasinan pa ako. So, late na ako. Parang hindi naman late. Saktong-sakto yung pagdating ko ng airport. Which is, hindi ko ina-advise yun. Dapat pag-flight ninyo, dapat 5 hours nasa airport na kayo. And naghihintay na lang kayo ng pag-open ng check-in para mas smooth lahat. That time kasi parang ang dami ko pang kailangan gawin. Magpapapalit pa ako ng pera. Kasi ang budget ko lang talaga na binudget ko dito sa Bangkok is 16,000. Sabi ko hindi na ako lalagpas sa 16,000, which is na-manage ko naman within 1 week. Like, na-manage ko, nakabili tayo ng konting pasalubong. So, that's it. Okay, so balik tayo dun sa immigration experience ko. Akala ko, late na ako. But actually, hindi. Nung pagdating ko, ako na lang ata, parang may konti na lang nakapila sa check-in. Yung online check-in, wala na. So, ako na kaagad yung pumila doon. And then, takbo kaagad ka immigration. Ang napunta sa akin, na nagtanong sa akin sa immigration is lalaki. Like, parang ang ganda ng aura niya. Kasi like, ang ganda ng vibes niya. Like, nakangiti siya. Hindi siya yung typical na immigration officer na naka-poker face. Siya, like, nakangiti siya. Like, pagpasok ko doon, pinapila niya ako, kinawayan niya ako, sabi ko, syempre, nag-good morning tayo. Kasi morning na, no? Nag-morning tayo, paisip ko bigla. Morning na yun, so nag-good morning ako sa kanya. And then, ang tinanong lang sa akin, private or public? Yung tinanong niya, company. Private or public company? And then, nung sinagot ko yun, kailan ang balik mo? Sabi niya sa akin. Pero habang the same thing, habang tinatanong niya ako, pinuksan niya na yung passport ko, binabrowse niya lahat ng tatak natin sa Malaysia, yung visa natin sa Japan, tinignan niya lahat yon. So, tanong niya ulit, sabi niya, ikaw lang mag-isa, tapos nakangiti siya. Sabi ko, yes sir, sabi ko. And then, eventually, yun na yun, yung tinanong niya ako ulit. Kasi, nung tinanong niya ako kung kailan ang balik, ang sinagot ko is, 8. Hindi ko sinabi yung buwan. So, kasi pag nandun ka pa rin, hindi mo maiwasang kabahan. Like, kahit confident ka na hindi ka ma-offload, hindi ka hanapin ng ganito. Like, andun pa rin yung kaba, honestly. So, after niya tanungin kung ako lang mag-isa, tinanong niya ulit ako. Tapos sabi niya, kailan na ulit yung balik mo? Sabi niya. And then, hindi ko alam yung sabihin ko. Kaya sinabi ko like, how do you call this one? Yung sinabi ko sa kanya like, August 8 ang balik ko. And then, yun na, after noon, tinatakan niya na kagad yung passport ko. And, okay na. So, yun na yung experience ko sa pangatlo dito sa pagpunta ng Bangkok. So, I am expecting na kapag i-bless tayo ulit ni Lord at bigyan tayo ulit ng opportunity makapunta na ibang bansa at makagawa ng mga videos natin, I think hindi na ako hahanapan ng iba't ibang documents pa. Kasi nasubukan ko na sa second and the third. Pero again, kahit frequent traveler na kayo, wag nyo pa rin kakalimutan mag-prepare, okay? So ako kasi naka-prepare pa rin, pero nasa cellphone na lahat. Actually, sa third trip ko, itong Bangkok natin, hindi na ako nag-prepare. Like, lahat cellphone na. Soft copy na, wala akong dalang hard copy. Like, lahat soft copy. Like, even may plane ticket. Pero kinakabahan ako kasi first time kong mag-soft copy. Yung, could you imagine, like, soft copy lahat. So, yun. Again, tip. Ito yung mga tip ko sa inyo. Like, especially if you're planning to travel alone or to go abroad and it's your first time, always be honest. Yun yung pinaka-importante. Kasi, pag first timer ka, dapat maganda yung record mo. Dapat makapag-build ka ng magandang travel history mo na kung kailan yung sinabi mo, yung uwi ka, wag yung
first time mo is, I mean, you're aspirant na how do you call this one, like mag-travel, pero may parang ilang buwan ka doon. It's choice naman natin, pero what I'm trying to say is like, be honest. And then, be prepared. Yun pa rin yun. So, lalo kung first timer ka, always prepare the documents that you need to. Alam nyo na yung bawal, tsaka hindi dapat ninyo ipakita. It's up to you kung ipapakita ninyo. Pero meron pa rin akong mga nabalitaan, like, dito sa hotel, may na-meet ako kagabi na Filipina. First time niya pumunta mag-abroad. So, actually, tinignan daw yung cellphone. Tinignan yung cellphone niya ng immigration ulit. So, kasi parang ang nag-book ata ng kanyang, wala siyang card, nag-Gcash ang ginamit niya. Hindi niya Gcash pa ng kanyang kapatid. So, ang nangyari daw, kasi nakapag-usap kami, ang nangyari daw is that tinawagan daw niya, kinausap daw ata ng immigration officer yung kanyang kapatid. Parang in-explain ng kapatid niya doon sa immigration officer kung bakit siya ang nag-book nung hotel or plane. Hindi ko alam alin doon yung dalawa. And then, ang sinabi na lang ang explain ng kapatid ata daw niya is sira daw yung bangko that time na nagbo-book siya. So, mabait naman yung Filipina dito na na-meet ko. So, yun yung na-explain sa akin. So, parang sabi ko, okay, still, strict pa rin sila. And then, pag first timer ka, yun yung common na naririnig ko. Marami kong napapanood sa vlog, nababasa sa group namin dun sa Japan, visa. And then, dun sa na-meet ko kagabi, pag first timer ka, automatically ipupush ka kaagad sa second interview, kasi doon lahat bubusisiin yung records niyo, yung documents niyo, doon kayo sasabunin talaga ng lahat ng mga tanong. So pag first timer kayo, be ready and be prepared. Yun lang yung i-advise ko sa inyo. Kung anong purpose niyo, to travel lang talaga, show them that your purpose is to travel. And then, like, nung maaga nga ako natapos sa immigration, kasi walang 5 minutes, tapos kaagad ako sa immigration. Ganun kabilis, like, tatak kaagad. Andun ako sa may, paglabas ko ng immigration, security, tapos nakuha ko ng gamit ko. Paglabas ko, tumabay ko dun sa may gilid. Parang may mga nakikita ako na, how do you call this one? May mga nakikita ako doon sa second interview. Kasi yung sa second interview, makikita mo siya kasi parang transparent yung barcode nila. Like, na-imagine ko, nafe-feel ko yung feeling kasi may 3 babae na nakita ko dun sa magkakaibang table, magkakaibang immigration officer na nag-i-interview. Like, nafe-feel ko yung pressure, like hindi mo maipinta talaga yung isa lang yung nakikita mo, yung kaba. Andun yung kaba sa mga mukha nila. Yung isa na nakita ko is parang na nakalagpas siya sa second interview kasi pagtingin ko, tumayo na siya, dumiretso na siya ng security doon sa papasok na sa boarding. And then yung dalawa parang sinasabon pa rin. Kailangan ko nang pumunta ng boarding gate, so hindi ko na napatapos kung yung ending nila. So by the way, again, build a good travel history by first being honest. Be honest lang. And then at the same time, if it's your first time to travel, hindi porket binato o tinapon ka doon or pinapunta ka sa second interview is ma-offload ka na. Hindi po. Don't think that way. Kasi kapag nag-isip ka negative masyado yung inisip mo na, baka ma-offload na ako kasi andito na ako sa second interview. Hindi po. I think that's the new protocol of the immigration, of the Bureau of Immigration, na kapag second interview, push ka kaagad. Pag first timer, push ka kaagad sa second interview. Yung sa first immigration, I think para doon sa mga frequent traveler talaga, para mabilis yung proseso. Kaya mabilis ngayon ang immigration. So again, be prepared lang. Yun yung palagi ko sinasabi. Be prepared, be ready, gather all the documents that you need, and be confident. And lastly, be honest. So those are the tips that I can just give you, and those are the experience that I can share to you during my second and then my third immigration
experience, okay, or encounter. So again, thank you so much. I hope again natulungan ko kayo muli dito sa vlog na to. So kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please hit the button, hit the subscribe button. Paki-like na rin yung video na to. And paki-share na rin sa mga kamag-anak ninyo or mga friends niyo na magta-travel as a first timer. And you can also watch the first vlog that we made about my first time encounter with the immigration officer. So you can just also share that one. So again, thank you so much. Maraming salamat for always watching my vlog, for always watching my video. I hope natututo kayo na you learn something, and I hope nahi-help or nakakatulong itong mga videos na ginagawa ko. E-travel na pala ang gagamitin ninyo. Don't forget this one, okay? Kailan kayo pwedeng makapag-register? Mag-log on kayo sa, i-search nyo lang sa Google yung e-travel. Tapos lalabas na yung i-click nyo na lang. I-fill out nyo yung mga importante mga document, mga informations like pangalan, saan ka manggagaling, anong eroplano, anong anong code, address, yun yung mailalagay ninyo, yung mga work ninyo, yun yung ilalagay ninyo. Parehas lang yung ilalagay ninyo yung information sa departure and then sa arrival. So again, open ang pagre-register sa e-travel 72 hours before your flight. Pwede na kayong makapag-register. Yun na rin yung ginawa ko sa Japan. Actually, hindi ko alam kung na-share ko ba sa vlog natin na e-travel na. So, wala na kayong makikita doon na forms as in e-travel. So, don't forget this one, okay? Though hindi naman nila hinahanap sa akin sa check-in counter to sa immigration, hindi naman nila hinahanap. Pero feeling ko kapag nandun ka na sa immigration, feeling ko baka andun na yung record, siguro papasok na sa kanila. So, kapag departure, ang color ng i-generate na QR code is color blue. So, andyan yung pangalan, may andyan yung QR number, number, tas QR code. Tapos, kapag naman kayo, pag arrival, ang color naman ng makikita niyo, ang isasend nila sa inyo is color green. Kita ninyo? Okay, it's color green. Green yung ibibigay nila sa inyo na QR code ninyo. So again, ilalagay ko yung website o yung URL dito sa vlog na to sa ilalim sa may description box para kahit paano hindi na kayo maghanap, yun na lang i-click ninyo. So again, those are the travel tips that I can share to you, my experience in the second and the third immigration. Thank you so much again and have a good day.